Kamusta air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang energy mo gamit itong tasa reading. Mamaya, magtanong ka tungkol sa karir mo o negosyo na ang magiging sagot ay yes or no. Pasensya na guys kung hindi masyadong makita. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Sa lugar mo, kailangan yung bayanihan. Magkakaroon ng pag-uusap kung paano madidisiplina yung kapwa. Mag-ingat din sa sakit na akala mo simpleng sakit lang. Pero kapag dumapo na sa katawan mo, mahihirapan kang gamutin ito. Mag-ingat din sa chismis o kaya inggit. Posibleng dahil sa ang ilan sa inyo marami kang nagiging kaibigan o kaya kiniinggitan yung relasyon mo, career o negosyo. Kung single ka man, merong bagong pag-ibig na darating sa iyo. Nandun yung interest or pagmamahal pero wala ka pang ginagawang aksyon. May ilan na kaya hindi mo to ginagawa na aksyon kasi hindi ka napapansin ng potential person at ginagawa mong busy yung sarili mo. At saka makikilala ka sa lugar nyo. Maybe dahil sa negosyo mo, sa trabaho mo, or dahil sa family nyo. Kaya ikaw yung ginagamit na instrumento ni God ay dahil sa kailangan mo ring tulungan yung mga taong hindi nakakayanan yung mga nangyayaring mahirap na sitwasyon sa buhay. Hindi lang naman sa material, kundi sa emosyon. Kailangan mong magpasensya at saka unawain kung ano yung sinasabi sa iyo ng kapwa mo. At kung meron kang trabaho or career na sinimulan na nahihirapan ka, malapit ka na sa goal. Marireach mo na ito at magkakaroon ng success at prosperity sa buhay mo. At may ilan sa inyo na merong family member na matagal magkakasakit or kailangan yung alagaan. Mag-ingat din sa person na may hindi magandang intensyon sa iyo at saka umiwas ka sa dilim. Hanggat maaari, huwag kang mag-isa. Kung late ka na makakauwi, kailangan meron kang kasama or susundo sa iyo. Pinapayuhan ka rin na maging maagap sa buhay at saka irespeto mo yung oras mo. Kasi magkakaroon na patuloy na pagbabago sa buhay mo. Good man ito or bad ay makakatulong pa rin sa pag-progress ng buhay mo at saka improvement. Yung mga minamanifest mo, soon magkakaroon ng katuparan, prosperity at abundance. Yung kasaganaan ay soon darating sa buhay mo. At saka, yung mangyayaring maganda sa buhay mo ay magpatuloy ka. Huwag ka nang bumalik sa nakaraan. Makakatanggap ka ng tulong, messages, or money soon. At sa journey na tinatahak mo or bagong sisimulan, may mga tao na nakasama ka noon na hindi mo na makakasama at may mga bago kang makikilala na makakatulong sa iyo. Sa panahon ng kagipitan, may ilan na tutulungan ka hindi sa financial kundi suporta o kaya bagay. At saka hindi talaga maiiwasan sa buhay natin na merong person na mawawala
na nakasama mo, naging kaibigan mo o kaya family member. Kailangan mo magdasal at saka unawain na yung person ay hanggang dito na lang talaga. At saka may ilan sa inyo na marami kang malalaman na katotohanan sa person mo or family member. Yung kasaganaan ng buhay mo darating sa panahon na nasa 50s ka na. Pero hindi pa rin doon tumitigil yung buhay mo kasi meron ka ulit iba namang pagkakaabalahan. Huwag kalimutan na mag-lock sa bahay at saka kilalanin yung mga taong pinapapasok na sa bahay mo. At saka bahay mo yan, privacy mo, hindi kailangan ipinapakita sa lahat. Kahit sa personal mo man ito gawin or sa online. Ito naman yung message ng mystical card para sa mga air signs. Itong card na ito ang nagsasabi na magkakaroon na ng kapatawaran at kapayapaan sa isip mo. Ano man yung mga dumating na problema sa iyo ay meron kang option na para mabigyan mo ito ng solusyon. Huwag mo na rin hayaan na umulit sa isip mo yung mga nangyaring negatibo sa nakaraan. Kapag ikinondisyon mo yung sarili mo at magpapatuloy muli, ay marami ka ulit pagpipilian. Yung pagiging inosente mo ang nakikitaan na weakness mo. Kaya may mga chances na dumarating kasi guided ka. Ang kailangan mo lang ay yung aksyonan ito, yung mga dumarating sa buhay mo at i-let go. At magkaroon ng acceptance sa mga bagay na kailangan ng tapusin. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano yung ipapakitang energy. Knight of Swords, Queen of Swords, the Death. Merong ending na naganap sa sitwasyon mo, pwedeng sa career, negosyo, or love life. Gusto mong mapag-isa at saka gusto mong simulan or tapusin itong sitwasyon na nangyayari sa iyo. Diretsahan mo sinasabi yung feelings mo. Sa career or negosyo, ipakita mo yung talento mo, yung kakayahan mo kasi ma-appreciate ito ng mga taong nasa paligid mo. Sa mga naghahanap ng trabaho, may pabor na kapalaran sa iyo. Magkaroon ng magandang relasyon at pakikisama sa mga katrabaho mo. At kapag naghahanap ka ng trabaho, may dumating, huwag kang maging mapili. Aralin mo kasi magandang experience ito sa iyo. Para sa ilang single, may potential person na magkakagusto sa iyo na ang simula ng koneksyon nyo ay friendship. Pwedeng pareho kayo ng school, malapit lang sa inyo, nakatira. Naghihintay siya na makita ka sa araw-araw. Itong magandang pagkakataon patungkol sa love ay nakikita niya sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, lahat na pag-uusapan nyo na ng person mo ng maayos at saka
pareho niyong ginagawa yung best nyo sa relationship para makamove forward ito. At saka para sa ilan na nasa relationship, kung nagkakaroon man ng problema ang relasyon nyo, mareresolbahan nyo ito at saka mas lalong titibay. Nakadalawang cards ka na. Itong card naman na ito, ang ibig sabihin, ano man ang gender niya or personality, ibalik mo kung ano yung mga nagawa niyang maganda sa iyo. Magkakaroon ka ng problema na merong person na mag-a-advise sa iyo. At saka merong air sign na yung person na nakikialam sa relasyon nyo, matatapos na yung pangingialam niya. Meron na kasing edad yung person. At saka guys, pinakita ulit na meron talagang person na mamamaalam. At saka kung nagkakaroon man ng kaguluhan sa relationship niyo ng person mo, yung changes at improvement ay posible pa rin. Pero kung nakikita mo or nararamdaman na imposible na ito, ibig sabihin kailangan mo nang tanggapin kung ano yung dapat mong i-let go. Hindi kasi natin mapipigilan kung ano yung kinakailangan na changes sa buhay mo. May kalungkutan man, meron namang happy na simula. The Wheel of Fortune, Ten of Cups, King of Swords. Maraming mga pagbabagong nangyari sa buhay mo na pwedeng ikinaluha mo or sobrang dinamdam. Close na ang chapter na iyon at ito na yung bago mong sisimulan. At saka yung mga sitwasyon na nahihirapan kang makontrol ay makokontrol mo na ng mas maayos. Mag-ingat din sa mas matinding mainit na panahon. Magdala ka ng tubig mo. Towel na pwede mong basain, maidampi sa katawan mo. Ingat din sa sunog. I-check yung mga gamit at huwag pabayaan yung nakasindi. Huwag niyo yung baliwalain yung kutob nyo na delikado. Mag-ingat. At saka matutupad mo rin yung mga pangarap mo. Pwedeng nasa ibang bansa ka or nasa bansa natin. Mahirap yung taon natin ngayon, pero base sa mga cards mo ay kung namomroblema ka sa money, may pang long term na makakapagpapuno sa kakulangan mo sa financial or makakapag-solve ng problem mo. Nakadalawang cards ka na sa long term na pasok ng income or kita. At saka, maging mabuti tayo sa kapwa natin or family kasi isa sila sa makakatulong. Itong Nine of Cups naman, nakatatlong cards ka na merong person na susuporta sa'yo, magbibigay sa'yo ng advice. Pangatlong card na ito para sa suporta ng family at saka ng mga kaibigan mo. Siyempre, kaya mo rin naman yung sarili mo. Pero swerte ka na may mga taong concern sa iyo. Ang ilan sa inyo, namomroblema ka sa financial pero alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. May mga plano ka na. Para sa ilang single, nakatatlong cards ka na meron talagang potential person na maninindigan para sa iyo. Hindi rin niya ipapakita yung sarili niyang problem o kaya emosyon kasi mas concerned siya sa iyo. Ang ilan sa relationship, kung meron kayong problem ng person mo ay pag-usapan nyo ito ulit kasi meron pang chance ang relasyon nyo na mabuo or maayos. Iwasan nang isipin yung mga maliit na problema
Pareho nyo kailangan ng adjustment para maayos ang relasyon nyo. Three of Cups, Nine of Swords, Five of Wands. Sa mga cards na ito, ipinapakita na nagkakaroon ng kanya-kanyang opinyon at saka nagkakasakitan or nasasabi yung mga masasakit na salita. Ito yung dinaramdam ng ilan sa inyo. Huwag mong parusahan yung sarili mo sa mga problema na pwede namang maayos. Huwag mo ring ikulong ang sarili mo sa sitwasyon. Kung meron kang kailangan i-let go na problem ay gawin mo para sa sarili mo. Para sa ilan, hindi nakakabuti sa iyo yung diet mo. Kasi mas lalo kang yung bang gusto mong kumain. Yung pagdadayet sana mauuwi sa ibang health issues. Pwedeng hirap kang makatulog o kaya magkaroon ka ng insomnia or stress. Hindi natin magagawa lahat ng instant. Kailangan din ng hinay-hinay o limitasyon. Para sa ilang single, may potential person kang nakilala at akala mo siya na talaga yung panghabang buhay mo. Pero marami kang karibal sa kanya or may iba pa siyang karelasyon. Itong The Emperor ang nagsasabi na yung mga minamanifest mo sa buhay, kung ito yung gagawin mong goal or plano, makakamit mo. Marami ding tao na naniniwala sa mga sinasabi mo dahil na rin sa mga iba't ibang experience na nangyari sa buhay mo, nakaka-relate sila. Para sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na yung problems nyo ng person mo, kayong dalawa yung mag-ayos. Huwag nyo hayaan na may ibang nagdidikta sa relasyon nyo. Magtanong ka patungkol sa karir mo or negosyo na ang magiging sagot ay yes or no. Alamin din natin kung bakit yes or no ang kasagutan. Ang sagot ay yes. Kaya yes, kasi unti-unti mo nang matatamasa yung mga pinaghirapan mo sa career o negosyo. Focus ka sa mga hangarin mo sa buhay, kaya matutupad mo kung ano man yung mga kahilingan na hinahangad mo. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito na yung dahilan kung bakit yes or no ang naging kasagutan. Kaya yes, kasi ito yung tamang panahon na para maka-experience ka ng kaginhawaan sa karir mo or negosyo. Darating yung panahon na mapapansin yung kakayahan mo. Itong card na ito ang nagsasabi na hindi agad-agad yung pagdating ng tagumpay sa'yo, pero worth it naman na pinagtiyagaan mo yung karir mo or negosyo. Minsan ka na rin nawala ng pag-asa na tingin mo hindi na darating yung success. Kaya ang ilan sa inyo, pinili mo yung ibang direksyon. Pwedeng nagpalit ka ng career o kaya negosyo kasi gusto mo ng improvement. At isa rin ito sa paraan mo na para mas mapalapit ka sa totoong gusto mo or hangarin sa buhay. More prayer, more power. God bless us all.